Bikain mo po o nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnyan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus at sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ng Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, Guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at iyong Ama, sa aking Diyos at sa iyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon," at tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Maulang umaga po sa lahat. Isama po natin sa ating pagdiriwang na ito, sa ating pananalangin, ang lahat ng biktima ng bagyong Kresing, lalo na po yung mga nasa probinsya, sa Cagayan, sa Karatig Bayan, sa Rizal, at sa iba pang bayan na hanggang ngayon ay binabaha pa rin. Kasama na ang Metro Manila. Ang sa Espanya, dito sa Taft, no? Nakikita natin doon sa mga balita na ang Marikina River ay umaapaw na, nasa 16 feet na ata po yung kaniyang pagtaas at ang dam ay napupuno na ng tubig. Kung hindi po titigil ang ulan, ay patuloy na babaha yung mga mabababaw na lugar. Ipagdasal po natin ang kanilang kaligtasan. At nawa ay sila ay mag-ingat sa panahong katulad nito. Na wala naman tayong magagawa dahil ito ang takbo ng kalikasan. Ang Pilipinas, dalawa lang naman ang weather. Tag-ulan at tag-init. Alam na natin ang tag-ulan. We learn from the past. Naranasan na natin ang mga trahedya ng pagbaha at biglaang pagdating ng tubig. Pero ipagdasal natin na sana matuto na tayo, sana mula sa karanasan ng kalikasan, tayo'y matutong maghanda kapag dumarating ang ganitong
mga panahon, lalong-lalo na ang ating mga natutulog na LGU at mga elected officials. Sana ay palagi silang introspective, yung bang palaging 5 steps forward bago pa dumating ang trahedya at ang sakuna. Ipagdasal natin na ang lahat ay maging maayos at ligtas sa kanilang mga tahanan at sa mga evacuation center. Habang sila ay walang panahon siguro sa pagdalo sa banal na misa at pagdarasal, tayo na lang in their behalf ang magdarasal para sa kanila. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santa Maria Magdalena na tinatawag din nating Apostle to the Apostles. Siya ay diniklarang alagad dahil sa kaniyang kamanghamanghang attitude at kamanghamanghang pagkilala kay Kristo bilang kaniyang Diyos at tagapagligtas. Maganda yung ebanghelyo. Marami tayong pwedeng pagnilayan. Pero gusto kong bigyan ng pansin yung salitang nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Ang pag-iyak ni Maria ay hindi pag-iyak ng kawalan, hindi pag-iyak ng nagtatampo o nagagalit, kung hindi pag-iyak na sinasabi nilang tears of beauty. Yun bang ang iyak niya ay iyak ng kagandahan ng puso, kagandahan ng pusong nananabik na makita ang Kristo o Jesus na kaniyang pinaniniwalaan at sinundan. Bukod sa tears of beauty o iyak ng kagandahang loob ni Maria Magdalena, nakita natin sa kanya ang attitude of fidelity o faithfulness, katapatan. Mula nang makilala niya si Jesus, mula nang mapalayas ni Jesus ang 7 demonyo sa kaniyang katawan, hindi na siya bumitaw ng pagsunod kay Kristo. Siya yung parang silent supporter na nagbibigay ng pangangailangan ni Jesus saan man siya magpunta sa kaniyang paglalakbay. Mula doon sa karanasang iyon hanggang sa paanan ng krus na matapang siyang nakatayo, hanggang sa paglilibing at sa unang araw ay kaniyang pinuntahan upang haplasan ng pabango. Pero ito ay nagpakita ng kaniyang katapangan. Mula sa faithfulness and fidelity, nakita natin yung courage o katapangan ni Maria Magdalena. Bakit siya matapang? Dahil ang lahat ng kanyang mga alagad ay nagtago na. Dahil natatakot na baka sila ang isunod na ipako sa krus. Pero si Maria, mag-isang pumunta sa libingan upang ihatid ang kaniyang alay at punasan ng pabango ang bangkay ni Jesus. Katapangan, courage in the middle o sa gitna ng hindi tiyak na kasaysayan o karanasan. Si Maria Magdalena ay modelo ng pananampalataya. Hindi lamang siya modelo ng katapangan, hindi lamang modelo ng katapatan. Siya rin ay modelo ng pananampalatayang nang nakilala niya si Jesus, hindi na siya bumitaw at ito ay napalakas pa ng kaniyang personal encounter with Jesus. Kaya nga dahil doon, ang biyayang ibinigay sa kanya na siya ang kauna-unahang taong makasasaksi
sa muling pagkabuhay ni Kristo. Isang biyayang tanging siya lamang ang nakasaksi ng araw na iyon. Isang makasalanang sumunod kay Jesus, nagbago at inialay ang buhay. Biyayang hindi na mawawala at hindi na kukunin sa Kanya. Kaya sa pamamagitan ng boses ni Jesus, nakilala siya ni Maria. Dahil sa kaniyang pakikugugnay kay Kristo, kahit na ang boses ng Diyos nalalaman at kaniyang naririnig. Sa atin pong paglalakbay, sa ating pagiging Kristiyano, binibigyan tayo ng halimbawa ng karanasan ni Maria Magdalena kung paanong maging tapat sa Diyos sa araw na tawagin tayo upang maglingkod. There was no turning back. There was no dilly-dallying. Simula nang makilala niya si Kristo, sumunod siya hanggang kamatayan ng may tapang at biniyayaan ng biyaya ng pagkabuhay na maging saksi sa hiwaga ng Diyos. Napakaganda ng kaniyang salita. Nakita ko ang Panginoon. I have seen the Lord. Siya yung unang nagdala ng balita sa mga natatakot na mga alagad. I have seen the Lord. Napakagandang balita mula sa masakit na karanasan ng kamatayan. Nakita ko ang Panginoon. Sana sa bawat pakikipag-ugnay natin sa Diyos, ito rin ang ating ibabalita sa iba. Sa ating pakikipag-ugnay, sa ating Poong Jesus Nazareno, ang ibabalita natin sa iba ay nakita ko ang Panginoon. From sinfulness to grace-filled experience ni Maria Magdalena, sana tayo rin ay makaranas ng biyayang makita ang Panginoon. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.